Yes, good morning mga kusina. At gagawa tayo ng panibagong vlog. Ngayon wala tayo sa kusina, tayo lalabas at itutur ko kayo dito sa area ng Bishkek. Maglalakad kami ng aking poging anak, si BJ. Siya ngayon ang maghahawak ng camera at tayo maglalakad sa isnon at malamig. Let's go mga kakusina. Go! Isno na. Malamig masyado. Itong lugar namin titirahan. Yan. Doon kami sa second floor. Yan ang snow. Araw ng linggo ngayon. Kaya maraming nakaparking na sasakyan. Hirap dito. Usok ang ilong sa snow. Dami ditong ibon. Ibang klase rito ang mga puno nandito sa syudad, hindi sa bundok. Kaya makikita mo mga ibon dito. Ang dami. Wala kasing tampalasan rito eh. Hindi sila na namimerisyo ng mga ibon. Kaya marami sila. Ba't ibang klaseng ibon. Hindi kagaya sa Pinas. Bihira ka lang makikita ng ibon. Ayan pala mga kakusina, kahirap ngayon ng maglakad din eh at madulas ang snow. Kaya yan ay hirap na hirap. Ayan, kita niyo yan. Malamig. Tayo pupunta ng palengke at maglalakad lang kami ng aking anak para makapag-vlog naman sa mga lugar dito, mga pinupuntahan ng ibang kuan ng mga restaurant, park, madadaanan namin yan pupunta doon. So sana sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe dyan, lalo sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa Boyog, sa Mindoro, sa Batangas. Mag-subscribe na kayo at wala naman tong bayad. Sa mga classmate ko sa Lombre Clan, sana subscribe niyo itong aking bagong new channel sa YouTube para ma-credit naman tayo ng YouTube. I need 1K na para makain ako sa YouTube. Please subscribe and like and share. Tagal lang aking anak. O, kamu i-focus mo lang sa mga puno. Okay, punta na kami, mga kakusina. Punta kami sa palengke ng Mortopay. Focus natin sa mga bundong. Kung bibili natin de? Isda at saka manok. Tinala ko. Saan ko ito ilalagay? Huwag ka mag-alala.
sira ulo. Yan, ang pulong-pulong yung mga matatanda. Pag tuwing linggo sila. Yan ang butika dito. Dami na paparking sasakyan dito lang sa labas kasi wala mga parkingan dito ng mga tao. Pag nandito sa plat lang sila nakatira, ang mga sasakyan dito lang sa labas. Daanan, wala naman na-reker kagaya sa Pilipinas, wala nang kakarnap. Kaya dito sila napaparking. Maulan, snow, dito yung mga sasakyan nila, maparking yan. Balilawala sa kanila yung snow yan kasi sanay na yan mga sasakyan na yan. Yan, mga snow, kakusina. Dahil puno rito, nandito ang puno sa syudad, wala sa bundok. Yan, ang ganda ng aso, oh. Wolf. Ang negosyo dito, puro building lang, walang ibang pagkikitaan kung hindi puro building. May mining dito. Nasa ibang lugar. Mining. Yan, daming uwak. Yan. Lalakad kami na nga yung anak ko. Yan. Paano yung fix? Sa kanya naibig. Ewan kung may naibig bagayan. Yan, mga building. Panahon pa ng USSR. Ano tayo ginagawa? Hindi nyo ba alam ang vlog yung mga nasa 10 minutes? Medyo malayo-layo yung palengke rito. Exercise na rin to sa sobrang lamig. Nung summer ay ginagawa namin ang aking anak ay naglalakad lang kami papunta ng palengke. Babalik na kami nasa kanya. Yun na lang ang ginagawa namin exercise dito. Kasi bawal po pumasok sa mga gym. Nagkit pa rito. Tayong puno rito. Yan. Lamig na sa kamay. Sa Pilipinas ang sasakyan doon ay jeep, bus dito. Bus, pero di kuryente. Pag-aari ng gobyerno. Tapos yung tinatawag na sa atin na jeep dito, ma-shoot ka. Pamasahe dito, pares lang sa Pilipinas. 3 kilometers, 10 pesos. Dito 10 soms. Mas mura dito ang pamasahe kaysa Pinas. Sa gabi lang ang medyo na-increase ang pamasahe dahil rush hour na yan. Pero sa umaga, pag sa bus ay 8 soms lang, bali 8 pesos lang sa atin. Dini sa atin ay 10 pesos. Yung sa ma-shoot ka naman kagaya niyan, yan ay 10 soms, bali 8 pesos at 10 pesos sa atin. So napakamura dahil gobyerno nag-ano rito, nakamahala. Kuryente, tubig, internet, government. Gaya mura lang, mamahal lang dito ngayon pag tag-gisnaw. Yung tubig dahil may heater. So nababayad kami rito ng almost 3.5. So mas mababa pa rin yan kaysa Pinas. Pagdating ng summer, ang kuryente lang 250, ang tubig ay 300, mas mataas ang tubig. So ngayon lang mataas yan pag may snow. Dahil kailangan ng heater. So kawawa rito ang mamahirap, wala silang heater. Gaya ang kanilang heater na lang ay vodka, alak. Mga homeless person, lagi nagiinom yan. Yan, nag-uumpulan ng mga matatanda tuwing linggo.
Yan ang trabaho nila, magchismisan. Yung sa atin naman mga babae, dito mga lalaki, naguhuntahan. Maya yan, uuwi na sa kanilang bahay-bahay, papahinga. Dito lang yan nalabas sila, nagpapainit. Puro building dito. Yan. Building. Yan. By the number. Dito. Puro mga building yan. Tapos yung nasa baba park, mga laruan ng mga kanilang mga anak. Ganito ang sitwasyon dyan sa Kyrgyzstan. Napaka simpleng pamumuhay. Ang mahirap dito ay mahirap na lang talaga. Yung mayaman dito, mayaman, magiging mayayaman. Dahil puro dito mga kagaya sa atin, mga mandarambong din, mga politiko. So wala ritong napasok dito ng mga ibang investor dahil nga sa mga kanilang kinagisnan. Yeah, snow. So dito lang yung maka-afford lang dito sa pagpasok sa mga private school, mga international school, yung may mga pera. So walang pera, doon sila sa public. So ang mangyari yan ay di kanilang lingwahe lang ang matutunan. Building, puro mga building yan, wala nang makikita, puno, building, yun lamang. Walang ganong mall dito. Yung mall dito sa kanila parang tawag sa atin ay pure gold, para pure gold lamang. Mga patay dito, parang patay mga puno rito pag tag-snow, walang mga dahon. Pero pagdating ng summer yan ay kulay berde na yan lahat. Tignan mo mga puno, oh. Wala na makadaon-dahon. Yan, daming uwak. Yan, uwak. So sa Pilipinas yan ay binabaril na, dito hindi. Yan o, uwak. Medyo malay-lay na rin ang lakad natin yan. Martinez. Yan. Dito hindi yan mailap. Sa atin pinagbabawal na yan mga ganyang ibon dito. Walang nangingialam yan. At papagalitan nga ng mga matatanda. Wala akong nakita rito nangangain ng ibon rito. Yan sa bundok. Ang kanilang inuhuli yung mga wolf. Mga wild boar. Yung baboy damo sa atin. Yung mga usa. Pero malala yung lugar na yun. Mga biyahe doon ay almost 12 hours. Doon na yun, sa matataas na bundok sila napunta. Kita mo yun dito mga kakusina, mga tao rito hindi nagmamask. Kami lang rito nagmamask. Minsan pinagtatawanan kami pag kami naglalakad. Yan, yung bata, walang mask. Naguhuntahan, walang mask. Hindi sila aware niyan sa mga ganyan. Dahil sa kanilang Quran, wala daw yung ganyan mga senaryo ng mga COVID. Yan, mga kakusina, ang daming kalapati. Oh. Tingnan nyo. Dito hindi yan maihilap. Yan. Kita nyo? Sa atin yan, nagliliparan na yan.
Yan, dito lang sila sa gilid ng basurahan. Nangain, yan. Ang dami nila, oh. Nangain. Ganon ka kung ano mga ibon dito. Walang nagtapatampalasan. Yan. Nangain sila. Sa Pilipinas yan, ubos na. Gagawin niyang kaldo para sa lumi. Yan. So, mas maganda talaga rito dahil walang nagtapalasan sa mga hayop. Yan, tatawid tayo mga kakusina dahil malamig dito sa side nito. Doon tayo sa kabila para medyo mainit. Dalo BJ. Tawid tayo. Dito sa pedestrian lane yan, pag tumawid ka, nahinto yung mga sasakyan. O, kagaya niyan, hihinto yan, o. Pinapriority nila mga tao. Hindi kagaya sa Pilipinas. Hindi nila, ini-ignore nila yung pedestrian lane. Dito talagang hihinto ka dahil puro kamera yan. Huhulihin ka. Disiplinado dito ang mga tao rito sa regarding sa laws. Dahil huhulihin ka talaga. Kita nyo ito ang highway, national road. Dito ang mga establishmento, mga car wash, tindahan, yun lang ang mga business dito. Pag nakatayo ka ng kanyang mga bahay, mga single niya, mayayaman yan. Dahil mahal ang lupa rito, yung ganyan, oh. Yan. Pag nasa building ka, nangungupahan, yung iba niyan, may-ari. Yung iba nangungupahan. Pero wala silang garahe. Yan. May 40-40 rito, sa atin 50-50. Delikadong 50-50, dito 40-40 lang. Kita niya 40-40. Yan ay video okay yan. Bar karaoke yan. 40-40. Yan. Yan ang mga halaman dito. Nalagyan na ng Christmas lights. Restaurant. Yan. So malapit na tayo mga kakusina dito sa mosque ng simbahan ng mga Muslim. Yan, oh, natataronan niyo yan. Itong nakabakod niyan, yan ay sa property ng mosque. Sa sunod na vlog ko, ipapakita ko sa iyo yung simbahan ng Orthodox, simbahan ng mga Christian yun. Baliktad na cross. Yan, mga patayang mga damo. Pero pagdating ng summer yan, buhay yan. Yan mga halaman. Yan, haba ng building yan. Yung panahon ni Caesar yan. Yan. Haba. Kita niyo yan. Mga old buildings yan. Kasi itong country na ito, sakop ito dati ng Russia. Nung bumukod ng Russia, iniwan to dahil ito ay may sariling presidente rin. Ang Russia is maunlad na country. Ito ay naipag-iwanan to kagaya sa Tajikistan. Pero mas lamang ito kaysa Tajikistan. Maraming building. Sa Tajikistan, yun ang mga sinaunang tao. Balot na balot ang kanilang katawan. Dito, pag summer dito, ang mga Russian dito ay ang mga legs. Makikita mo lahat.
kandidato pagka-presidente yan. Magulo rito ang eleksyon nila. Pag hindi nagustuhan nila yung nakaupo na nanalo, magwiwilga. Papatalsikin. Walang pagkinagaiba rin sa atin. Doon sa atin naman ay puro pandadaya. Pera-pera. Ganun rin dito. Yan. Yung establishmento. Mga restaurant. Karaoke. Yan. Butik. Hindi ko alam kung nagbabayad ba yan mga taxi sila dito. Dahil may nakikita ko may taga-singil yan every week. So napunta lang sa bulsa. Sa mga matataas na politician. Mayroon dito pala kalabaw. Ang tagal na ng kalabaw rito, hindi pa nangangayayat. Pakita ko sa inyo yung kalabaw rito. Yan. Yan ang kalabaw nila rito. Hindi pa laki. Hindi pa nangangayayat. So kahit 3 barangay hindi pa kaya ubusin. Oh. Yan, kalabaw nila yan. So mga kusina, nandito yung bilihan ng tinapay nila rito. Yan ang kinakain ng tinapay. Yan. Medyo malapit na tayo sa ating pupunta na palengke. Yan. Yung kanal nila rito walang tubig. Nakikita mo yung tubo na yan para yan sa gas. Yung gasol ginagamit na sa mga building. So lahat tubig, gasol sa gobyerno, kuryente, internet sa gobyerno yan, kaya mababa lang binabayaran dito. Sana sa Pilipinas ganyan rin ang mga gawa ng gobyerno. Kunin nila yan lahat ng walang hiyan ng nakaraang rehimen. Sayang yung mga pinundar ni Marcos na hindi pinalagahan ng mga nagpakaupo. Kagaya na lang yung kuryente, mas masyadong mataas. Dito, Diyos ko po, 250 a month binabayadan lang namin. So sana ganyan rin sa Pilipinas. Maging mura ang bayadin. Sana yan sa mga politician na yan na mahilig mangurakot sa atin sa Pilipinas ay matauhan na. Pinapakita ko lang to para hinihambing ko yung sitwasyon dito na sana mag-aayara ng Pilipinas. Dapat naman talaga gaya na. Ayan ang mosque nila. Ayan. Mosque. Yung pares dito ng gasolina, parehas, halos pares din sa Pilipinas. Kasi nag-aangkat lang sila. Wala sila sa depo. Doon sila nag-aangkat sa Russia, China. Malapit lang kasi sa China. Yan ang ganang gasolinahan. Pagmamayari din yan ng mga dambuhalang mandarambong. So mga kamangko, patuloy muna natin na mga kakusina. Patuloy na muna natin itong ating vlog dahil malapit na at medyo critical na dito sa area nito. Sana sa hindi pa nag-subscribe yan, mag-subscribe naman kayo. Mga kababayan ko, kapag-anakan ko dyan sa Leyte, Batangas, Mindoro. Subscribe na po kayo lahat. Thank you. Sa next vlog naman tayo magpangita. Bye.